Kaya nga po, eto, pati yung si Heidi Mendoza na tumatakbo ho na senador nung nakaraang eleksyon, kaya lang ho, hindi pinalad, eh, bumabanat-banat na din po. Mga kababayan, bumabanat-banat na din po, mga bossing. Kung ito po ay nanalo bilang senador, naku po. Tapos natuloy yung impeachment, nako, kahit ano pa pong paikot-ikot nung kampo ni Sara Duterte para ilusot yung impeachment na yan, mahihirapan ho sila. Mahihirapan ho sila. Bakit ho, mga bossing? Isa si Heidi Mendoza doon po sa bumalangkas kung paano po i-audit yung confidential funds. Kung paano po alamin lahat kung ito bang confidential funds na ito ay nagagamit sa tama or nagagamit sa sariling interest. Ayan, pinost niya si Chis Escudero. Kasi si Chis ho, mga bossing, paulit-ulit. Sinasabi ni Chis, kung ayaw nyo sa vice presidente, papa-impeach nyo. Huwag nyong gawing playground ang Senado. Sabi ho ni Chis. Na kapag kami kaaway kayo o hindi nyo gusto, ay dadalhin nyo sa Senado para ipa-impeach. So sa madaling salita ho, walang alam yung Chis Escudero na meron pong mga ebidensya. Meron pong mga Mary Grace Piatos. Hindi alam siguro ni Chis Escudero yun. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Chis Escudero, mga kababayan, na pamumulitika lang ang ginagawa kay Inday Sara Duterte. Baka ho ganun, no? Wala, hindi. Pagpalagay na lang ho natin ganun, mga kababayan. Siguro walang alam si Chis Escudero na mayroong mga tao na nakakatanggap daw po ng pera galing sa Office of the Vice President. Yung puting sobre, white envelope, 25 to 50,000 ang laman daw ho, mga bossing. Hindi siguro alam ni Chis Escudero. Baka nandoon, nasa passion, mga kababayan, baka nagpapakilay. Kaya hindi niya alam yung mga ganon. Kaya ang pilit at sinusuksok niya sa isipan ng mamamayang Pilipino, kapag kakaaway niyo si Sara Duterte, huwag niyong dalhin dito sa Senado. No, at gawing playground ito at ipa-impeach kasi kaaway niyo lang. Ganon yung sinisiksik ni Chis. Our country's leader cannot afford to be consumed by politics. Oh, di ba? When so many of our kababayan struggle simply to make ends meet. Sabi, unahin ang bayang Pilipinas. Pero mga bossing, alisin ko muna ito. No? Alisin ko muna yan. Yung sinasabi ni Chis Escudero, unahin ang bayang Pilipinas. Madami tayong pangunahing problema, nagugutom ang mamamayang Pilipino, etc., etc. No? Hikahos ang ating mga kababayan. Yan ang parang gustong sabihin ni Chis eh. Pero kung yan talaga ang gusto mo, bakit ang daming nakapending sa inyo? Oh. Yung House of Representatives, tinapos yung 874, minadali, pinag-aralan, inayos lahat. Upang sa ganoon, ito pong 874 mga kababayan na inapprove on third and final reading na isinubmit po sa Senado para sila naman ang bumalangkas, mga bossing, ay patungkol po yan sa adhikaing mabigyan ng mas magandang buhay ang mga Pilipino. Nagkaisa ang House sa pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng 874 House bills. Pero sa 874, kung totoo para sa mamamayang Pilipino, itong mga senador natin, hindi po dapat 746 pa ang pending dyan. 68 lang ang natapos, mga kababayan. Samantalang natutukan nila, mas inuna nilang tutukan si Duterte. Kung bakit daw illegal yung pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pinatawag si General Torre. Di ba? Nagkaroon sila ng PIDEA leak. Di ba kay Bato de la Rosa? Nagkaroon sila ng kibuloy-kibuloy hearing. Di ba? Mga kababayan,
kung para talaga sa pamamayang Pilipino, itong mga senador, dapat tinapos nyo agad ito. 874, approved na. On third and final reading. Ngayon, nasa inyo ang bola. Ayan, pending. 746. 68 lang ang natapos. Hindi. Nandali, kasi baka una kailangan si Kibuloy muna. Kibuloy muna! No, importante si Kibuloy. No, si Duterte muna. Importante si Duterte. Di ba? Sirahan muna natin si Marcos. Idawit natin yung pangalan ng First Lady. Yun ang mga importante. Pero ito, yung para sa mamamayang Pilipino, sa ikagaganda ng buhay ng mamamayang Pilipino, pending mo muna yan. No? Saka na yan. Baka magalit itong mga bossing natin. Baka magalit yung mga Duterte. Balikan tayo niyang mga yan. No? Ilabas yung mga baho nating mga senador. Di ba? Ngayon, no, ayan, balik tayo kay Heidi Mendoza. Sabi ni Jenaline Labangkok, tagal naman ng ICC para matapos na yung mga salarinan. Maingay, baka biglang nandyan na talaga yan. No? Mamaya ipapakita natin. Nag-post na naman si Trillanes, mga kababayan. At ito po, mapapa-mikmadi na naman po si Bato de la Rosa. Come on, Mr. Trillanes! Mikmadi! Magtatanong kayo sa akin, Mark, ano ibig sabihin ng Mikmadi? Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo yung Mikmadi. Sumagot, nag-post, nag-repost. Si Heidi Mendoza with matching screenshot ng post ni Chis Escudero. It is not politics. It's accountability. Di ba? Kasi paulit-ulit si Chis, pinupolitika. Kung aaway nyo si Sara Duterte, wag nyo dali sa Senado at gawing playground at kami yung aaresto, kami yung maglalaglag o kami yung magi-impeach kay Sara Duterte, etc. Meron niyang mga ebidensya at walang depensa. May ebidensya, walang depensa. Di ba? Yung sigaw namin pananagutan, ang sagot mo pamumulitika? Correct. No? Parang bulag si Chis Escudero na walang nakikita, parang bingi na walang narinig na merong mga Mary Grace Piatos. Alam niyo mga kababayan, yung Mary Grace Piatos, hindi pwedeng sabihin ni Chis Escudero, hindi ko po alam kasi na may mga ganun. Hindi sumikat po yan ng todo-todo, Mary Grace Piatos. Di po ba? Yung inyong kapangyarihan gamitin sa interes ng taong bayan. Tama nga naman. Kaso mga bossing, ang naipapakita nitong mga senador natin sa mga Duterte. Yung inyong kapangyarihan gamitin sa interes ng taong bayan. Biruin nyo po, nagwawala na ang mamamayang Pilipino. No? Forthwith! Mga malalaking eskwelahan, mga simbahan. Ang hindi lang yata nagmamadali o hindi lang ata nagsalita dyan is ayoko na lang magbanggit, mga bossing. Baka sabihin ninyo, binabanatan ko sila. No? Hindi upang manatili sa kapangyarihan habang naghihikahos ang mamamayan. Kasi di ba merong usap-usapan, merong mga bali-balita na kaya ganyan si Chis Escudero, kaya sunod-sunuran doon sa Duterte Block. Kasi ang gusto ng Duterte Block, ma-delay, ma-dismiss, wag matuloy ang impeachment ni Sara Duterte dahil baka sila mga sumabit din. Yung Alpha Boys daw ni dating Pangulong Duterte, baka daw yung mga bank accounts ni Sara at ni dating Pangulong Duterte, mabuksan, lahat yun. Sabit nga naman sila. Kung sakali, di ba? Sabi ni Mr. White, wala na tayong maaasahan sa Senado, DDS, halos lahat. Siguro kapag ikaw nakipag-usap kay Chis Escudero, Chis, ano ibig sabihin nung forthwith, bakit hindi nangyari? Iibahin yung usapan. Alam mo kasi si Martin Romualdez, alam mo kasi yung Congress utu-utu yung mga yan. Yung Congress kasi sunod-sunuran na yan no? Chis, alam mo ba na mayroong mga ebidensya laban kay Sara Duterte para sabihin mong pamumulitika? Baka ibahin mo yung usapan din. Dahil ganun nung nakikita ko kay Boss Chis, no?
Ganun yung nakikita ko kay Cheese. Na kahit anong duldul mo sa kanya, isasabihin pa din yan, pinupolitika nyo lang si Sara Duterte. Ganun ho, mga kababayan, ang nakikita natin dito sa mga tao na ito. Anyway,